Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat, hintayin mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapang. Magtatanim ka nga, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo, di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal, because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance?